Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masasamang damo. Ito ang mahalaga nating matandaan. Tayo ay mabubuting binhi at kabilang tayo sa kaharian ng Diyos, sa bisa ng ating binyag. Isa pang mahalagang tandaan natin ay ang katotohanang may mga damo, mga masama at mapanirang bagay na inihahasik din ng demonyo sa mundo. Kaya naman, sa buhay natin, hindi mawawala ang mga pagsubok at mga tukso na pipigil sa pagsisikap nating mabuhay ng matuwid, kasabay ng paglago natin sa pananampalataya. Sa gitna ng mga dumarating na masama, ay huwag nawang mawalan ang tunay at likas nating kabutihan, upang sa bandang huli, lahat tayo ay makikibahagi sa walang hanggang kaliwanagan, kaginhawahan at kasaganahan sa kaharian ng Diyos. Tingnan ang masasamang damo na inihasik ng Diablo sa mundo. Magandang makita ang mga ito para tayo na mismo ang umiwas at mag-alis ng mga ito sa ating buhay.